Noong unang panahon, may isang maalamat na panday na naninirahan sa isang nayon. Ang pambihirang artisanong ito ay may-ari ng isang maliit, ngunit marangal na pandayan, kung saan niya ipinapakita at ipinagbibili ang kanyang mga hinuhubog na sandata. Isang araw, isang malaking pagkakataon ang dumating sa kanya, isang kasunduan na magpapabago sa kanyang buhay. Sa gitna ng isang matinding digmaan na bumalot sa kaharian, inatasan siya ng kaharian ng Kiro upang gumawa ng mga sandata. Ito ay hindi lamang nagtaas ng kanyang pangalan, kundi nagbigay rin sa kanya ng mataas na paggalang sa lipunan. Ang kanyang matitibay na espada at baluti ay naging sandata ng mga mandirigma sa walang katapusang labanan. Nang matapos ang digmaan, hindi nakalimutan ng kaharian ang kanyang katapatan at sakripisyo. Bilang gantimpala, ginawaran siya ng titulong baron at isang malawak na lupain, isang yaman na ipapamana sa kanyang angkan. Isa sa kanyang mga tagapagmana ay ang kanyang anak na si Roman. Sa isang banda matatagpuan si Roman sa isang hindi pangkaraniwang sitwasyon, nakikinig ng mabuti sa kwento ng isang matandang lalaki. Ito ay ikinagulat ng kanyang matapat na butler, dahil matagal na niyang kilala si Roman bilang isang taong walang interes sa mga bagay sa paligid niya. Kanina lang, ang kanyang butler, si Hans, ay nagulat. Hindi ito ang Roman na kilala ko, bulong niya sa sarili. Ang dating walang interes sa mundo ay tila nagising na may bagong katauhan. Sinasabi mo bang ako ay ang panganay na anak ng makapangyarihang pamilyang Dimitri? At naninirahan ako dito sa kaharian ng Kiro, sa mahiwagang kontinente ng Salander. At ang mundong murim ay wala na. Ang kanyang butler, na nanonood sa pagbabago ni Roman, ay nagsimulang maghinala. Posible kayang nalulong siya sa ipinagbabawal na gamot? Sa gitna ng kanyang mga tanong, isang bagong balita ang dumating, darating na yung araw ang kanyang magiging asawa, isang babaeng mula sa marangal na pamilya ng Loren. Hindi tulad ng kanyang mga kapatid na kilala sa kanilang talino at husay, si Roman ay itinuring na isang kabiguan, isang lalaking gumugol ng halos 25 taon sa loob ng kanyang silid, malayo sa mundo. Dahil dito, binansagan siyang basura ng Dimitri. Ngunit sa halip na mag-alala tungkol sa kanyang kasal, may ibang iniisip si Roman. Mas mahalaga sa akin ang maunawaan ng mundo na aking ginagalawan ngayon, kaysa sa mga walang kabuluhang tradisyon. Lalong nalito ang kanyang butler. Bakit bigla na lang nagbago si Roman? Ano ang nangyayari sa kanya? Matapos marinig ni Roman ang kwento ng matanda, isang matinding pag-isip ang bumalot sa kanya. At sa isang iglap, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Dati siyang si Baek Jong-hyuk, isang mandirigmang namuhay sa mundong puno ng digmaan. Narating niya ang rurok ng tagumpay, isang walang talong mandirigma na kinatakutan ng lahat. Ngunit matapos ang lahat ng iyon, tinanggap niya ang kanyang kamatayan. At ngayon nagising siya sa isang bagong katawan, sa isang bagong mundo. Isa ba itong pagpapala mula sa langit? O isang parusa sa pagtanggi niyang tanggapin ang kanyang tadhana? Habang sinusubukan ni Roman na intindihin ang kanyang bagong buhay, nakarinig siya ng isang kaguluhan mula sa labas. Lumabas si Roman kasama ang kanyang tapat na butler na si Hans. Lumapit sila sa kaguluhan at isang hindi kanais-nais na eksena ang nagaganap sa isang sulok ng pamilihan. Isang lalaking may pulang buhok na mukhang isang simpleng tindero ng prutas, ang walang awa na binubugbog ng tatlong matitipunong lalaki. Halos hindi na siya makagalaw, ngunit patuloy siyang sinisipa at sinusuntok habang ang mga tao sa paligid ay nanonood lamang, takot na makialam. Ano nang nangyayari rito? Malamig na tanong ni Roman habang pinagmamasdan ang kabuluhan. Sa tabi niya, agad na lumapit si Hans at bumulong sa kanyang Panginoon, sila ang mga tauhan ng Blood Fangs, mahal na Ginoo. Mga mapanganib na tao. Napakunot ang noo ni Roman. Blood Fangs? Ipinaliwanag ni Hans na ang Blood Fangs ay isang kilalang grupo ng mga usurero, mga nagpapautang na may mataas na tubo at walang awang maningil sa mga hindi makabayan. Hindi lang sila basta-bastang nagpapautang, kundi naningikil, nananakot, at pumapatay ng mga hindi makakabayad sa kanila. Walang sinumang nakangahas na lumaban sa kanila, kahit pa ang ibang maharlika, dahil sa kanilang brutal na paraan ng paniningil. Nang tignan muli ni Roman ang sitwasyon, nakita niyang duguan na ang mukha ng tindero, ngunit patuloy pa rin siyang hinahataw ng mga tauhan ng Blood Fangs. Nakapagtataka, walang sinumang sumubok na awatin ang mga ito, lahat ay takot. Dahil sa takot ng mga tao, nagagawa ng Blood Fangs ang lahat ng gusto nila. Habang pinagmamasdan ang kawalan ng hustisya sa harap niya, isang matinding galit ang unti-unting lumitaw sa puso ni Roman. Sa kanyang nakaraang buhay bilang si Baek Jong-hyuk, hindi niya kailanman pinayagan ang pang-aapi sa mahihina. Ngayon, kahit nasa ibang katawan siya, hindi nagbago ang kanyang prinsipyo. Tama na. Isang malamig ngunit matigas na boses ang narinig sa buong pamilihan. Biglang tumigil ang bugbog at dahan-dahang lumingon ang tatlong lalaki ng Blood Fangs kay Roman. Ano nang sabi mo, batang maharlika? Tanong ng isa sa kanila na may halong panunuya sa boses. Hindi na tinag si Roman. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang postura ay walang bahid ng takot, diretsong tingin, mabagal ngunit matibay na hakbang, at malamig na ekspresyon sa mukha. Ano ang ginawa ng taong ito upang pagtripan niyo? Tanong niya, hindi alintana ang tatlong halang ang bituka sa kanyang harapan. Isa sa mga lalaking may malaking tattoo ng pangil sa braso ang sumagot, may utang siya sa amin. At kung hindi siya makakabayad ngayon, buhay niya ang kabayaran.
Nasa gilid lang si Hans, kinakabahan at nag-aalalang hinawakan ang braso ni Roman. Mahal na Ginoo, huwag niyo silang labanan. Hindi kayo mananalo sa kanila. Sabihin mo sa akin, Hans. Ano ang batas ng kahariang ito? Nagulat ang kanyang butler. Bakit biglang naging interesado si Roman sa batas? Matapos ipaliwanag ni Hans na may utang ang tindero at marahas na sinisingil ito ng blood fangs, tumango si Roman. At napagtanto niya ang isang bagay. Bilang panganay ng Dimitri, ang hindi paggalang sa kanya ay isang mabigat na kasalanan. At ang blood fangs ay lumabag sa batas ng kaharian. Nagtama ang tingin nila. At sa huli nagsalita si Roman. Lumabag kayo sa batas. At ako ang magpaparusa sa inyo. Ngumisi ang isa sa mga tauhan ng blood fangs. Mukhang mayaman ito, baka gusto mong ikaw na lang ang magbayad ng utang niya. Hindi sumagot si Roman. Bagkus, dahan-dahan niyang kinuha ang isang matibay na kahoy mula sa isang tindahan sa gilid at hinawakan ito na parang espada. Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Ano yan? Balak mong labanan kami gamit yan, muling tumawa ang isa sa kanila. Pero bago pa sila makapag-react, isang mabilis at malakas na hampas ang pinakawala ni Roman sa pinakalapit na lalaki. Pak! Tumama ang kahoy sa tuhod ng lalaki, dahilan upang ito ay biglang mapaluhod sa sakit. Halos mabali ang buto nito sa tindi ng impact. Nagulat ang dalawang natitirang tauhan ng blood fangs. Hindi nila inasahan na kaya ni Roman na umatake ng ganoon kabilis. Punyeta! Suburin at patay nito, sigaw ng isa, sabay labas ng isang patalim at mabilis na umatake. Ngunit sa isang iglap, umilag si Roman. Gamit ang kanyang bilis at kasanayan sa labanan, iniwasan niya ang matalim na kutsilyo at agad na hinawakan ang braso ng kalaban. Sa isang mabilis na kilos, pinilipit niya ito pabalik, dahilan upang mabitawan ng lalaki ang patalim at mapasigaw sa sakit. Mabilis na binitawan ni Roman ang braso ng kalaban at binigyan ito ng isang malakas na tadyak sa sikmura, dahilan upang ito ay bumagsak sa lupa, hinahabol ang kanyang hininga. Ang natitirang lalaki ay nanlaki ang mga mata. Hindi na siya nagdalawang isip at tumakbo palayo, pero bago pa siya makalayo ng tuluyan, isang piraso ng kahoy ang lumipad papunta sa kanyang likod, tumama, at agad siyang napadapa sa lupa. Ang buong paligid ay napuno ng katahimikan. Ang mga tao na kanina ay takot ay nakatayo na lang, at nakatulala kay Roman. Walang sinuman ang makapaniwala sa kanilang nakita. Ang tinaguriang walang silbing panganay ng Dimitri, ang lalaking kilala bilang mahina, tamad, at inutil ay ngayon natalo ang tatlong tauhan ng blood fangs ng mag-isa. Maging si Hans ay hindi makapaniwala. Mahal na Ginoo. Kayo na ba talaga yan? Hindi sumagot si Roman. Lumapit siya sa dugoang tindero ng prutas, si Kevin. Sa kabila ng matinding galos nito, tumingin ito kay Roman na may luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, mahal na Ginoon. Tinitigan siya ni Roman at malamig na sinabing. Pasalamatan mo ako kapag tapos na ang lahat. Hindi pa ako tapos sa kanila. Sa kanyang puso, alam niyang ito pa lang ang simula. Kung may isa siyang natutunan sa kanyang nakaraang buhay, hindi natatapos ang laban sa unang suntok. Lumapit ang tindero na iniligtas niya. Nagpakilala ito bilang Kevin at may luha sa kanyang mata. Ikinuwento niya ang kawalang hiyaang ginawa ng blood fangs sa kanyang pamilya, sinira nila ang kanilang pananim upang hindi sila makabayad ng utang, at ngayon, nais nilang kunin ang kanyang nakababatang kapatid na babae bilang kabayaran. Pakiusap, tulungan mo ako, mahal na Ginoo, pagmamakaawa ni Kevin. Tinitigan ni Roman si Kevin. Nakita niya ang sarili niya sa lalaki, isang taong nawala ng lahat. Sa isipan ni Roman, hindi niya ito ginagawa dahil sa awa. Ginagawa niya ito dahil ito ang nararapat. Ipapangako ko, aalamin ko ang katotohanan, sagot niya kay Kevin. Samantala, sa isang maragyang silid ng pamilyang Lawrence, nakaupo si Flora sa harapan ng kanyang ama na may seryosong ekspresyon sa mukha. Anak, wala tayong ibang pagpipilian, sabi ng kanyang ama, halatang mabigat sa kanyang loob ang desisyon. Napakunot ang noo ni Flora, isang maganda at matapang na dalaga na kilala sa kanyang katalinuhan at matigas na paninindigan. Bakit ako kailangang ipakasal sa isang Dimitri? Malalim ang buntong hininga ng kanyang ama. Ang ating pamilya ay nasa bingit ng pagkawasak. May mga umaangkin sa ating lupa, at ang tanging paraan upang mapanatili ang ating estado ay ang pakikipag-alyansa sa isang pamilyang may kapangyarihan. Hindi ito isang simpleng kasunduan, anak. Ito ay isang paraan upang mailigtas ang ating angkan. Ngunit bakit si Roman Dmitri, may halong inis ang kanyang tingin? Matagal nang kumalat sa buong kaharian ang pangalang Roman Dmitri. Isang lalaking kilala bilang mahina, tamad, at inutil. Ang kanyang pangalan ay isang kahihiyan sa kanilang lahi. Ang mga kwento tungkol sa kanya ay nagsasabing siya ay isang duwag na maharlika na walang pakialam sa mundo. Bakit hindi ang mas maayos niyang kapatid? Hindi ba't ang pangalawa nilang anak ang mas nararapat? Ang kanyang ama ay yumuko at malamig na sumagot, si Roman ang panganay. Siya ang may karapatang pumili. Wala tayong magagawa. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Alam ni Flora na sa mundo ng maharlika, hindi madali ang tumanggi sa isang kasunduan, lalo na kung ito ay pampolitikal. Kung kanyang tanggihan ng kasal, maaaring manganib ang kanyang pamilya.
Kaya wala siyang nagawa kundi sumang-ayon sa kasunduang ito, bagamat may lungkot at galit sa kanyang puso. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating na ni Flora ang teritoryo ng Dimitri. Ang paligid ay tila mas magaspang at hindi kasing marangya ng kanilang sariling lupain. Mas nakilala ang Dimitri sa kanilang minahan at panday, kaya ang buong bayan ay tila mas industrial kaysa elegante. Sa loob ng marangyang karwahen kanyang sinasakyan, tahimik niyang pinagmasdan ang tanawin. Sa kanyang isipan, pilit niyang tinatanggap ang kapalarang itinakda para sa kanya. Nang bumaba siya sa harapan ng malaking mansyon ng pamilya Dimitri, sinalubong siya ng mga tauhan ng sambahayan at ng kanyang magiging asawa, si Roman Dimitri. Sa unang tingin, hindi maikakaila ang kanyang pagkagulat. Iba ang presensya ni Roman kaysa sa kanyang inaasahan. Sa halip na isang tamad at walang pakialam na maharlika, ang lalaking kaharap niya ngayon ay may matikas na tindig at malamig na ekspresyon sa mukha. Tahimik na lumapit si Flora kay Roman, nakataas ang noo at may tapang sa kanyang mga mata. Ginoo, gusto kong makipag-usap ng pribado, sabi niya, diretso at walang pag-aalinlangan. Tumango lang si Roman at tinawag ang kanyang mga tauhan. Maghanda ng isang silid. Kami ni Lady Flora ay may kailangang pag-usapan. Nang sila ay nasa isang pribadong silid, agad na hinarap ni Flora si Roman. Gusto kong ipawalang bisa ang kasal na ito, diretsong sabi niya ha. Nataas ng kilay si Roman. Mabuti, sagot niya. Hindi ko rin ito gusto. Nagulantang si Flora. Hindi ito ang inaasahan niyang sagot. Ano? Tanong niya may halong pagtataka. Hindi kita pipilitin sa kasal na ito, paliwanag ni Roman, nakatitig ng diretsyo sa kanya. Kung ayaw mo, ayaw ko rin. Hindi makapaniwala si Flora. Akala niya ay magiging mahirap ang pag-uusap na ito. Sa kanyang palagay, si Roman ang nagpilit sa kasal, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit napakadali nitong pumayag. Ngunit hindi ba ikaw ang nag-request ng kasal na ito? Tanong niya, nabubuluhan. Tumawa ng mahina si Roman. Kung sino man ang nagsabi niyan sa'yo, mali siya. Bigla siyang hindi makapagsalita. Alam niyang walang dahilan si Roman upang magsinungaling. Kung ganoon, bakit mo ako hinayaan pumunta rito? Dahil ito ang hinihiling ng ating mga pamilya. At ngayon na narito ka na, formal nating tatapusin ito. Tumingin si Flora sa kanyang magiging asawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi niya lubos na nauunawaan ang lalaking ito. Matapos ang desisyon ni Roman, dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama, si Baron Romero Dimitri, upang ipaalam ang pagkansela ng kasal. Ngunit hindi tulad ni Flora, hindi ito naging mahinahon. Ban! Isang tasa ng tsaa ang lumipad sa ere, tumama kay Roman. Gago ka ba, Roman? Alam mo ba ang kahalagahan ng kasunduang ito? Isa itong oportunidad upang iangat ang ating pamilya, sigaw ng kanyang ama, puno ng galit. Ngunit sa halip na matakot, manatili lang si Roman na kalmado. Humihingi ako ng tawad, ama. Ngunit ito ang desisyon ko. Mas lalong nag-alab ang galit ng baron. Hindi mo nga kayang sundin ang isang simpleng tungkulin bilang panganay. Hindi mo ba alam ang halaga ng kasunduang ito? At isa pa ni. Huminto saglit ang kanyang ama, tinitigan siya ng matalim. Nabalitaan ko ang ginawa mo laban sa Blood Fangs. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi ako naniniwala na ikaw ang tumalo sa kanila. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang Blood Fangs ay hindi isang pangkaraniwang grupo. Malakas sila. Marami silang koneksyon. At kahit ang mismong pamilya Dimitri ay hindi kaya harapin sila ng basta-basta. Kung iniisip mong kaya mong makipaglaban sa kanila ng mag-isa, nagkakamali ka, Roman. Matapos ang isang malalim na buntong hininga, binitiwan ng kanyang ama ang isang hatol. Sa loob ng 6 na buwan, ipapadala kita sa digmaan bilang sundalo ng kaharian. Tumahimik ang paligid. Ang pagpapadala sa hukbo ay hindi simpleng bagay. Para sa iba, ito ay isang sentensyang kamatayan. Wala ka bang sasabihin? Tanong ng kanyang ama. Ngunit sa halip na magreklamo, tumango lang si Roman. Tinatanggap ko. Matapos ang mainit na pag-uusap sa kanyang ama, lumabas si Roman at agad siyang sinalubong ni Flora. Halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Roman! Hindi mo ba alam kung sino ang Blood Fangs? Sigaw niya. Hindi sila basta-bastang grupo. Kahit mga mahalika ay takot sa kanila. Ngunit imbes na makinig, isang malamig na titig lang ang isinagot ni Roman. At bakit ko naman kailangang makinig sa'yo? Napanganga si Flora. Hindi niya inasahan ang ganoong sagot. Sino ba talaga ang lalaking ito? Sa silid ng mag-asawang Dimitri. Tahimik na nakaupo si Romero Dimitri sa harap ng isang mesa. Hawak niya ang isang basong puno ng alak, ngunit hindi niya ito iniinom. Sa halip, malalim siyang nag-iisip, nakatitig sa kawalan. Katabi naman niya ang kanyang asawa, isang babaeng may malambot, ngunit matatag na ekspresyon sa mukha. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Romero, tama na yan, mahinahong sabi ng kanyang asawa. Alam mong hindi mo masasagot ang mga tanong mo sa ilalim ng baso ng alak. Hindi sumagot si Romero. Sa halip, marahan niyang ibinaba ang baso at nakabuntong hininga. Alam mo ba kung bakit hindi ko kayang tigilan ito? Tanong niya, hindi tumitingin sa kanyang asawa. Dahil hindi ko maintindihan ang batang yon. Hindi ko maintindihan si Roman.
Ano ang hindi mo maintindihan? Tanong ng kanyang asawa, bahagyang kumunot ang noo. Tumingala si Romero, tila bumabalik sa kanyang alaala. Noong mahirap pa tayo, pinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang maranasan ng mga anak natin ang hirap na pinagdaanan natin. Kaya pinalaki ko sila ng may seguridad, may pribilehyo. Lalo na si Roman ang panganay ko. At anong nangyari? Pero sa kabila ng lahat ng iyon, siya ang lumaking pinakamahina. Hindi siya tulad ng kanyang mga kapatid. Hindi siya tulad ng isang Dimitri. Saglit na natahimik ang silid. Alam ng kanyang asawa ang bigat ng nararamdaman niya. Lumapit siya sa kanyang asawa at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Romero, hindi mo kasalanan ang lahat. Napayuko si Romero. Pero paano kung kasalanan ko nga? Paano kung sa sobrang pagprotekta ko sa kanya, hindi ko siya hinayaang tumimay? Ngunit sa halip na sagutin ito, isang malalim na tingin ang ibinigay ng kanyang asawa. Hindi pa huli ang lahat, sagot niya. Si Roman ay anak mo. Kahit ano pa ang nangyari sa nakaraan, ikaw lang ang makakatulong sa kanya upang mahanap ang kanyang landas. Muling napabuntong hininga si Romero. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahagyang sigasig sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali, isang bagong alalahanin ang pumasok sa isipan ng ina ni Roman. Romero, may isa pang bagay akong gustong pag-usapan. Tumingin sa kanya ang baron, naguguluhan. Ano yon? Ang Blood Fangs. Ano ang tungkol sa kanila? Alam mo hindi biro ang grupong yan. At ayon sa balita, si Roman mismo ang humarap sa kanila. Natahimik si Romero. Alam niyang delikado ito. Anong gusto mong gawin natin? Tanong niya sa kanyang asawa. Romero, hindi ko sinasabing panghimasukan natin ang ginagawa ni Roman. Pero kung may paraan para protektahan siya nang hindi natin sinisira ang kanyang paninindigan, dapat nating gawin yon. Tumango ang baron. Tama ka. Sa sandaling iyon, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Si Captain Jonathan. Napatango ang kanyang asawa. Kung may sinuman na kayang protektahan si Roman nang hindi niya namamalayan, siya lang yon. Agad na tumaya si Romero at tinawag ang isa sa kanyang mga tauhan. Patawag si Captain Jonathan. Sabihin mong kailangan ko siyang makausap agad. At sa gabing iyon, habang ang buong bayan ay natutulog ng payapa, isang plano ang nabuo upang bantayan si Roman sa kanyang laban. Kinabukasan. Naglakad si Roman sa bayan na tila walang nangyari. Para bang hindi niya pinahiya ang isa sa pinakamabagsik na grupo sa kaharian. Sumusunod naman ang kanyang butler na halatang takot na takot. Dumaan sila sa pamilihan, sa palengke, sa mga masisikip na eskinita, mga lugar kung saan tiyak niyang may mata ang Blood Fangs. At tulad ng inaasahan niya hindi nagtagal, naramdaman niyang may sumusunod sa kanila. Isang anino sa malayo. Isang peres ng matang nakamasid sa bawat kilos niya. Ngunit hindi siya bumilis maglakad. Hindi siya nagpakita ng kaba. Hinayaan niyang sundan siya sapagkat iyon mismo ang gusto niya. Sa huli, napunta siya sa isang maliit na restaurant sa gilid ng bayan. Doon, umupo siya sa isang mesa at umorder ng isang malaking pagkain. Tahimik siyang kumain, hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya, iniwan ang kanyang butler sa loob ng restaurant. Naglakad siyang mag-isa papunta sa isang mas madilim na bahagi ng bayan, isang lugar kung saan walang mga bantay, walang mga saksi. Ngumiti siya. Dahil alam niyang darating ang sandali. Habang naglalakad siya sa makipot na eskinita, isang mabilis na anino ang lumabas mula sa isang sulok. Isang lalaki, armado ng patalim. Mabilis itong sumugod kay Roman, ang kutsilyo nito ay nakatutok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa isang iglap, isang mabilis na galaw mula kay Roman ang pumigil sa pag-atake. Bago pa man maramdaman ng kalaban ang nangyari, napilipit na ang kanyang braso, at ang patalim ay bumagsak sa lupa. Mabilis at walang kahirap-hirap, parang hindi man lang siya pinilit ng kalaban. Sa hindi kalayuan, maraming peres ng mata ang nakakita sa nangyari. Hindi siya mahina ni. Bulong ng isa. Wala lang yan. Isa lang ang kalaban niya, sagot ng isa pang tauhan ng Blood Fangs. Labanan natin siya ng sabay-sabay. At sa isang iglap, lumabas mula sa mga anino ang mas maraming lalaki. May dalang mga patalim, may hawak na mga pamano, lahat sila may isang misyon. Ang paributan si Roman. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang ekspresyon ang lumabas sa mukha ni Roman. Isang ngiti. Isang malamig na ngiti na hindi nagpapakita ng takot, kundi ng kasabikan. At sa sandaling iyon, sa harapan ng mga kalaban, bumagsak ang isang malamig na salita mula sa kanyang bibig. Tara! Subukan nyo! Habang ang sagupaan ay nagsimula na, tumakbo si Hans ang kanyang butler papunta sa isang kampo ng mga sundalo. Lumapit siya sa isang lalaki. Siya ay si Captain Jonathan, isa sa pinakamalalakas na sundalo sa teritoryo ng Dimitri. Kailangan nating hanapin si Roman, sigaw niya. Tag-isa lang siya at tiyak na napapaligiran na siya ng Blood Fangs. Kasabay nito, ang kanyang unit ng mga sundalo ay mabilis na kumilos. Sa kanilang isipan, kailangan nilang abutan si Roman bago mahuli ang lahat. Ngunit ang hindi nila alam, hindi si Roman ang nangangailangan ng tulong.
Sa katunayan, ang tunay na bitag ay hindi para sa kanya, kundi para sa mga kalaban niya. At dito nagtatapos ang unang kabanata ng kwento ni Roman Dimitri. Pero ito pa lang ang simula. Ano pa kaya ang naghihintay sa kanya sa mundong puno ng maharlika, digmaan, at kapangyarihan? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-on na rin ang notification bell para updated ka sa susunod na mga kabanata. At siya nga pala, kung ikaw si Roman, tatanggapin mo ba ang buhay bilang maharlika o ipaglalaban mo ang sarili mong landas? Hihintayin ko ang inyong sagot sa comment section at pag-usapan natin ang kwento. Maraming salamat sa panonood, kita-kits sa susunod na episode.